Umakyat na sa 18 ang patay sa mga pagbaha at landslide sa Davao Region. Kumustahin po natin ang kanilang sitwasyon na live na pagbabalita ni Rainiel Pawid mula sa Carmen, Davao del Norte. Maayong hapon sa iyo, Rainiel. Umuulan pa ba dyan at may mga lugar pa bang binabaha or nakakaranas ng landslides? Maayong hapon, Angela. Simula kahapon nga ay naging maaraw na yung buong maghapon dito sa bayan ng Carmen. Doon naman sa usapin ng landslide, so far wala nang naitatalang landslide, malaki man yan o maliit sa buong Davao Region. Pinakahuli na nga yung nangyari doon sa New Bataan. So ngayon, tuwing gabi na lang natatakot yung ilang mga residente dito dahil tuwing gabi ay bumubuhos nga yung malakas na ulan. Angela. 18 ang pinakahuling napaulat na casualties dyan, Rainiel. May posibilidad bang tumaas pa ang numero na yan? Angela, sabi ng Office of the Civil Defense ay 18 na nga yung naitatalang casualty o yung namatay dahil sa matinding pagbaha at pag-ulan dito sa buong Davao Region. So pwede pang tumaas yan dahil simula nung Huwebes ay may 4 pa na nawawala. Ang mga bilang na yan ay kinabibilangan nga noong mga natabunan ng landslide pati na yung inagos na 10-year-old na batang babae. Angela. Alright, at aside from that, Rainiel, kamusta naman yung mga kababayan natin dyan at nahatiran ba sila ng tulong na kailangan nila? Angela, dito sa bayan ng Carmen ay maayos naman yung pamamahagi ng mga food packs mula sa iba't ibang ahensya, maging yung provided ng LGU Carmen. Sa ngayon, yung sitwasyon nila dito ay naninirahan o nanunuluyan pa rin sila doon sa gilid ng kalsada. At yung pangunahin na apektado rito ay yung mga magsasaka dahil almost 80% ng mga residente dito ay umaasa sa agrikultura. Kaninang naglibot-libot tayo, Angela, nakita natin yung mga basang inani nila na palay at maging saging. Lahat ng yon ay umaalingasaw na yung amoy. So tinanong natin kung ano nga ba yung mangyayari doon sa kanilang mga ani. Yung sa mga palay, posibleng ipakain na lang daw sa mga alagang hayop gaya ng manok at pwede rin nilang gawin o ibilad para sa kanilang personal consumption. Pero mismong tayo, Angela, naamoy natin at nakita natin yung sitwasyon ng mga palay na nangingitim na at tila hindi na nga pwede talaga na pangkain ng tao. Yun naman sa mga saging, patuloy nilang binibilad dahil pwede itong gawing feeds doon sa mga piggery naman dito sa buong Davao Region. Angela. Rainiel, dun sa video na pinapakita mo kanina lamang regarding sa mga residente na nakatira sa mismong kalsada na lang. Wala bang plano ang local government na humingi pa ng tulong sa national government para mas mailipat, mailikas itong mga residente na ito, apektadong residente, sa mas maayos na lugar? Angela, nagsimula na rin yung relocation doon sa ilan sa ating mga kababayan dito nga sa Carmen. Yung iba sa kanila ay dinala muna doon sa poblasyon at mismong yung municipal hall, yung kanilang naging evacuation center. Yung mga nandito sa kalsada, sila yung may mga binabantayan na katabing bahay rito at may mga naisalba pang gamit. So ang iniiwasan naman nila ngayon is yung magkawalaan nga nung mga naisalba nila na ayun na nga lang daw yung kanilang gamit mawawala pa. Pero yung LGU nag-commit na ng long-term solution para naman doon sa mga marerelocate o yung mga tuluyan na nawalan ng bahay. So far, Angela, ang hinihingi o yung priority ngayon ng not just LGU Carmen, maging yung OCD Region 11 ay yung paghingi nga ng karagdagan pa na bigas. No, so far, ang nakuha nating detalye ay almost 1,000 sacks of rice pa yung kanilang demand. Kahit na raw may supply pa ng bigas dito, yung sitwasyon lang dito ay nakikita nila natatagal pa ng 1 to 2 weeks para makarecover lahat. So nakikita nila na ang magiging pangunahing na pangangailangan sa mga susunod pang araw ay pagkain at malinis na tubig. Angela. Rainiel, last na very quickly, yung mga kalsada dyan ay passable na ba? In terms of bringing yung mga ayuda para dun sa mga nasalanta nating mga kababayan? Angela, so far, as of 5 p.m. kahapon, lahat ng lugar dito sa bayan ng Carmen, 20 barangays ay passable na at nadalhan na nga ng ayuda.
Maraming salamat, daghang salamat at mag-iingat kayo dyan, Rainiel Pau.